Low praise sound check. Hello. Amen. Sa mapagpalang gabi po sa bawat isa. Tayo po magpapasimula na sa gawain ng ating Panginoon. Ipalakpak po natin ang ating mga kamay habang umawi sa ating Panginoon. Let us sing. Kasama natin ang Diyos. Natin ang Diyos. Di ako mangangamba. Di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot, kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog, kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot, kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako sa ilog, di ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako masusunog, kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Di ako malulungkot, di ako matatakot, kasama natin ang Diyos. Tayo pumasi tayo lahat, patuloy tayong maayos sa ating Panginoon. Bakit ba ako matatakot? Bakit ba ako matatakot? Kasama ko ang ating Diyos, manalig sa Kanyang salita, problema mo'y mawawala. Ang iyong suliranin, ito'y Kanyang lulutasin. Walang mahirap sa Panginoon, tayo'y Kanyang tutugunin. Si Yahweh Diyos na buhay, sa Kanya'y tagumpay, lahat ng magtitiwala. Hindi niya bibiguin ang iyong hiling, kaya't siya'y lagi nating purihin. Bakit ba ako matatakot? Bakit ba ako matatakot? Kasama ko ang ating Diyos, manalig sa Kanyang salita, problema mo'y mawawala. Ang iyong suliranin, ito'y Kanyang lulutasin. Walang mahirap sa Panginoon, tayo'y Kanyang tutugunin. Si Yahweh Diyos na buhay, sa Kanya'y tagumpay, lahat ng magtitiwala. Hindi niya bibiguin ang iyong hiling, kaya siya'y lagi nating purihin. Purihin, 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 sambahin. Ang Diyos ay buhay, papuri ay alay. Purihin, purihin, sambahin. Siyang gabay, dakilang Diyos na tunay. Sa Diyos tayo umawit, sa Diyos tayo umawit.
awiting makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Sa Diyos tayo umawit, sa Diyos tayo'y umawit, awiting makalangit, purihin at sambahin natin ang Diyos. Purihin at sambahin, purihin at sambahin natin ang Diyos. Purihin at sambahin natin ang Diyos. Bisan pa, purihin, sambahin natin ang ating Panginoon. Glorify your name, God. We worship you, Jesus Christ. Karapat dapat kang purihin, karapat dapat kang sambahin, Panginoon. Patuloy tayong mawit sa ating Panginoon sa malumanay na awitin, dakilang katapatan, sadyang kaibuti. Sadyang kaibuti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan, katulad ng pagsinag, katulad ng pagsinag ng gintong araw. Patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso't ko't damdamin, katapatan niya'y aking purihin. Dakila ka, O Diyos, dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kaya, O Diyos, ika'y aking purihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakilang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigati, tagumpay man ay naroon, daluyan ang pag-asa kung kailan ay inaon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Dakila ka, O Diyos. Bisan pa, puri, sambahin natin ang ating Panginoon. Glorify your name, God. We worship you. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba. La 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 sanda la 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 handa. Amen.
Tayo ay mananalangin. Kailangan natin ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi tayo dito nagpunta para sa isang ritual lamang, kundi makatagpo natin ang tunay at buhay na Diyos. Panalangin natin ang ating bansa na ito ay pagpalain ng ating Panginoon. Marami siyang kaguluhan, maraming mga balita, at naniniwala tayo kailangan mag-intervene ang ating Panginoon. Ganun din ang mga fellowship churches natin simula Prescott, Arizona, patungo dito sa ating bansa. Magkaroon ng revival, magkaroon ng pagpukaw. At tayo na mga sa loob ng iglesia, makita natin ang kalagayan ng church. Amen. Tayo ay tumugon sa pangangailangan. Mas lalong may pangangailangan ng church, mas lalo tayong magsikay hanggang makamta natin ang revival na nagmumula sa ating Panginoon. At ang mga missionary churches natin ay panalangin natin. Hindi madali ang magsimula ng gawain, lalo na sa ibang bansa. At ganun din ang ating mga daughter churches, ipanalangin natin ito. May gawain sila ngayon, may pinost sila, hindi ko alam kung ano yon. Ngunit napakarami nila at dalangin natin ang pagbubunga ng gawain ng ating Panginoon. At yung may mga karamdaman ay dulog natin sa ating Panginoon, mga kapatid. Kung meron kayong mga mahal sa buhay na merong karamdaman, ay banggitin natin ang kalang pangalan. At ganun din yung mga kukuha ng board exam, dalawa lamang ito, Sumagay at Ramos, naniniwala ako, ang Diyos natin na pinaglilingkuran ay makapangyarihan siya sa lahat. At pangungunahan tayo ni Brother Marvin sa pananalangin, at anumang mga pangangailangan hindi nabanggit, ay banggitin natin sa ating Panginoon. Bukan natin ang ating mga labi, ipakita natin sa Panginoon na tayo ay merong matinding pangangailangan. Amen. Kaya magsimula na tayong lumapit sa Kanya. Oh, hallelujah, praise God. Sambahin ka, Amang Banal. Luwalatiin ka sa gabing ito, Panginoon. O kumilos ka sa makapangyarihang kaparaanan. Salamat, Panginoon, O God, na Ikaw ay aming malalapitan at walang imposible sa iyo. Maghimala ka, Panginoon, o magpagaling ka ng may mga karamdaman, magbago ka ng buhay, Panginoon, O God. Lord, alisin mo, Panginoon, O Diyos, hallelujah, ang aming mga kahinaan. Palakasin mo kami, Panginoon, upang kami ay maging karapat-dapat, Panginoon, O God, sa paggamit mo, Panginoon, O Diyos, hallelujah, sa iglesia, Panginoon, O God. Purihin ka, luwalatiin ka, dakilain ka. Hallelujah, praise Amang God. Diyos, sumapangyarihan sa lahat, minsan pa, Panginoon, sama-sama kami lumalapit sa iyo ngayong gabi. Nagpapasalamat sa pagkakataon na kami dinako mo, Panginoon, sa lugar na ito ng ligtas. Ama, sa pangalan ni Jesus, aming dalangin, Panginoon, na patuloy mo kaming linisin sa aming mga karumihan. Sa aming paglapit sa iyo, Panginoon, Ikaw ang patuloy na kumilos sa aming mga buhay. Yes. Patuloy mong katagpuin, Panginoon, ang pangangailangan ng iyong mga anak. Ngayong gabi, Panginoon, nakita't nalalaman mo ang aming mga kahinaan, nakita't nalalaman mo ang aming mga pangangailangan. Ngayon pa lamang, Yes. Panginoon, amin ang inaangkin ng katugunan sa pangalan ni Yes. Jesus. In Amen. Jesus' name, Lord, O God. At ngayong gabi, anuman ang pagkapagod, pagkaantok, amin na itong Yes. inawasak. In Jesus' name, upang kami Yes, makapag-focus, Panginoon, na at makapakinig, Panginoon, ng iyong mga salita. Aming dalangin, Panginoon, ngayong gabi sa pangaral ng iyong salita. Buksan mo ang aming mga puso at isipan. Ihanda mo kami, Panginoon, sa iyong mga kapahayagan. Nalalabas kami Yes. sa gusayang Amen. ito, Panginoon, na pinagpalat, pinalakas mo. Amin ang inaangkin, Panginoon, ng katagumpayan at mga lapa dito. Dalhin mo sila, Panginoon, ng ligtas Yes, at payapa Lord. sa lugar na ito. Amin ang inaangkin ang aming mga nilapit sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Welcome sa gawain ng bawat isa. At kamayan natin ang bawat isa habang inaawit natin, God is good all the time. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. The darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley and there's shadows all around, do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. He has promised
never leave you nor forsake you. And His word is true, God is good. All the time He put a song of praise in this heart of mine. God is good. All the time, to the darkest night, His light will shine. God is good. God is good. All the time. Amen. At pwede na tayong makaupo sa ating announcement at palaala. Tuloy ang ating mga pananalangin. Amen. Church, suportahan natin yung mga outreaches natin. Pagdadala ng mga kaluluwa, meron po tayong binabaka sa iglesyang ito. Ang sabi ko nga, isa sa mga solusyon ay ang pagdadala ng mga kaluluwa sa gawain ng ating Panginoon. Amen. So, wala pong mangyayari kahit manalangin tayo kung hindi tayo kikilos. Sabi sa James, faith without work is dead. No? Kaya naunawaan ko yung ibang mga kapatiran ay talagang pag may mga gawain, makita mo yung burden sa gawain ng ating Panginoon. So, sa March 21 to 23, ang ating revival. 32 years na tayo, mga kapatid. Tapat ang Diyos. Amen. Tapat ang Diyos. Kaya niyang ibuhos ang revival. Pero ang tanong, handa na ba tayo, mga kapatid? Meron bang magsasalo ng bola? Kaya nga, meron tayong mga tribes. Meron tayo bilang mga leaders. Pinapasahan tayo ng bola na i-dribble ito, hindi lamang i-dribble, at i-shoot ito. Amen po ba, mga kapatid? Amen. Yun ang purpose. Kasi yan ay one of the solutions to our problems. So, yun lamang. Kaya ano natin to at sa Saturday ay merong revival ang Paco. Amen. At susuportahan natin ito. Alam po, ito yung alis ni Sister Nene. Amen. Ano ba ang oras ng alis ni Sister Nene? PM. Amen. So, hindi makakasama sa revival, Sister Nene. No, kailangan maaga pa. Doon na siya sa 3 hours before. 4 hours before ng flight ay dapat ando na sa loob ng airport. Pag-pray natin, Sister Nene, na makatulong sa gawain ng Panginoon, amen, sa kanyang edad, makapag-asawa siya ng Amerikano, at bayaran niya yung ano dito, yung upa, bayaran ng upa. Yan po yung ano sa atin, yung kabigatan, ano? Amen. Tayo bilang mga Kristiyano, kung ano yung kabigatan, mga kapatid, papasanin natin ito. Hindi yung papabayaan lang natin na para bagang wala tayong pakialam. Ang buhay Kristiyano, ito po ay bayanihan. Bayanihan ito. Talagang isusulong natin ang gawain ng ating Panginoon. At sa gabing ito ay mapapakinggan natin ang patotoo ng isang kapatiran na tumutugon sa hamon, amen, ng pag-abot ng mga kaluluwa at pagdadala ng mga kaluluwa. At pakinggan natin ang patotoo ni Sister Eunice. Minsan pa ay bigyan natin ng kaluwalhatian ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Amen. Sa mapagpalang gabi po sa bawat isa, nais ko lamang po i-report yung Monday Bible Study namin sa Marzan. So, sa tahanan pong yun, pangalawang balik po namin, nagpapasalamat ako sa ating Panginoon kasi yung pong prayer natin na yung mga magulang ng mga batang uma-attend dito sa church ay magkaroon ng opportunity sa mismong tahanan nila makapag-Bible study. And then po, nag-share si Sister Ning about being a born again. At meron pong 10 mga kaluluwa na nag-attend. And meron din pong pinanalangin doon na nanay nung bali lola pala nung ating na-attend dito sa church na bata. At sa Diyos po ang kapurihan kasi nung last time kaming
nagpunta doon, medyo nanghina siya. Pero ngayon nakikita po natin yung improvement at ginagawa ng ating Panginoon sa mga Bible study. Kaya sa Diyos po ang kapurihan. Praise God. Amen. Hallelujah. Sa inyong mga Biblia, darako na tayo sa pangangaral ng salita ng Diyos. At salamat sa mga manggagawa. Amen. Hindi mga manggagaway ha, mga manggagawa. Amen. Praise God. Salamat sa technical team natin. Salamat sa mga pilot na nagdadala ng mga kaluluwa. Amen. At salamat doon sa mga sumusuporta sa gawain ng ating Panginoon. At sina Sister Joy ay palagi silang nanonood. Amen. Sister Monica, nanonood siya ngayon. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Sa ating mga Biblia, Matthew chapter 14, 28 to 31. Kagabi ay halos wala akong tulog. Hindi pa ako nanananghalian sapagkat ako ay sinusumpong naman ng aking karamdaman at ayaw ko na sanang pumunta dito. Baka sa aking pangaral ay dito pa ako matumba, pero napakinggan ko sa mga pangaral na mas maigi daw mamatay ka na naglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Kaya anuman ang nararamdaman ay pumunta ako at yung aking may bahay ay pumasok na siya at sabi ko sa kanya, hindi talaga maganda ang aking pakiramdam. Pero ang payo niya sa akin, katulad ng dati, pumunta ka sa church. Andoon yung buhay mo. Kung mananatili ka dito, ay walang mangyayari sa'yo. So, bumangon ako, amen. Kasi maaga pa, sabi niya, dapat 5 pa lang ay pumupunta na kayo ni Ruby, nananalangin na kayo. Yan. Alam niyo, asawa ko naninermon yun. Tinitingnan niya kung tama ang aking ginagawa. Salamat sa mga asawang ganyan. Amen. Hindi siya madada sa ibang mga bagay. At nakapokus siya dun sa paglilingkod sa ng kanyang partner. O nang simula akong gumawa ng pangaral, sabi ko, ano kaya ang ipapangaral ko sa gabing ito? Ako ay mangangaral sa temang when you lose your focus. Matthew 14, 25 to 33 in Tagalog version. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Samantala, pinauwi naman niya ang mga tao. Matapos niyang paalisin ang mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin, nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. Napakaganda ang ugali ng ating Panginoon. Na kahit wala kasama ay nananalangin siya. Verse 24. Samantala, ang bangka ay nasa laot na, ngunit sinalpok ito ng alon dahil sa pasalungat ito sa hangin. Nang madaling araw na ay sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga lagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo! Sigaw nila. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito." Sinabi ni Pedro, "Panginoon, kung talagang ikaw iyan, papuntahin mo ako dyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Panginoon, sagipin ninyo ako," sigaw niya. Agad siyang hinawakan ni Jesus. "Bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya," sabi niya kay Pedro. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang makapangyarihang salita. Si Pedro ay lumapit sa ating Panginoon sapagkat mayroon siyang pangangailangan. Gusto niyang lumakad sa ibabaw ng tubig.
Church, naniniwala ko ang bawat isa sa atin dito ay merong matinding pangangailangan. Amen. Na tayo ay huwag lumubog sa tubig, kundi makalakad tayo sa tubig. Kaya tayong lahat ay tumayo. Amen. Tingnan natin na ang ating Panginoon ay lumalakad at tayo ay lalapit sa Kanya. At sabihin natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan. At sa paglapit natin, mga kapatid, ay sabihin din natin sa Panginoon na, Panginoon, meron po kaming malaking bigatin sa gawain ng gawain ng Panginoon. Kailangan namin ng pananalapi. Maghimala ka, O Diyos. Amen. Huwag natin lamang, mga kapatid, ito ng ating mga pangangailangan sa ating mga sarili, kundi ito din natin sa iba. At banggitin din natin ang darating na revival, banggitin din natin ang asawa ni Pastor Ronnie, at kung merong mga kapatiran na merong pangangailangan, ay banggitin din natin. Isama nyo din ako, mga kapatid, sa paglapit natin sa ating Panginoon, sapagkat isinasama ko rin kayo. Magsimula na tayong lumapit sa ating Panginoon. Itaas natin ang ating mga tinig. Oh, hallelujah, praise God. Sa gabing ito, Panginoon, nakikita mo, Panginoon, ang aming pangangailangan, O God. Lord, kami lumalapit sa iyo, Panginoon, O Diyos. Hallelujah. Gusto namin, Panginoon, makadaupalad ka. At, Panginoon, kuha namin, Panginoon, O Diyos, hallelujah, ang katugunan sa aming mga pangangailangan. Oh, sinasamba ka, Amang Banal, pinupuri ka, niluluwalhati ka, walang imposible sa iyo. Pagalingin mo ang may mga karamdaman, pagpalain mo ang may mga trabaho, ang may mga negosyo, Panginoon. Mag-provide ka ng mga pangangailangan, Panginoon, O God, ng iyong mga anak, O Diyos, hallelujah. At maging ang pag-alis ni Sister Nene, Panginoon, O God, papuntang Amerika, ingatan mo siya, Panginoon, O Diyos, hallelujah. O God, gamitin mo ang kanyang buhay sa makapangyarihang kaparaanan. Lord, salamat sa ginawa mo sa gabing ito. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Minsan pa ay palakpakan natin, purihin natin ang ating Panginoon. When you lost your focus. Una, church, ay sabi doon sa verse 30, ngunit nang mapansin niya ang malakas na hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Una, pag-usapan natin. When you lost your focus, you start sinking. Unti-unti kang lumulubog. Ang ibig sabihin ng focus simply means directing your attention and efforts towards one thing while ignoring distractions. It's like having a clear target and aiming all your energy to that target without getting sidetracked. So, mga kapatid, dinifine yung focus doon. Ngunit nung si Pedro, habang nakatingin siya sa ating Panginoon, ay nakalakad siya sa ibabaw ng tubig. Amen. Kahapon ay nainggit ako sa inyo, gusto kong sumama. Pero yung partner ko ay hindi, ako sana kahit walang tulog, sasama ako, no, para naman mag-enjoy. Pero yung partner ko, sabi niya, matutulog na lang ako, masama ang pakiramdam ko. Ay sabi ko, tama nga, masama na ang pakaramdam mo, masama pa ang pakaramdam ko. Anong mangyayari sa ating dalawa habang nagdadrive tayo? At nakikita ko, habang lumilipas ang oras, ay lumulubog ay nasa ibabaw kayo ng tubig. Kayo ay nagtatapunan ng tubig, masayang masaya, kumakain ng masarap na pagkain. Amen? At habang kayo kumakain, unti-unti kayong lumulubog sa tubig sapagkat bumibigat ang yung mga timbang. So, sabi ni Tony Robbins, your life is controlled by what you focus on. Ang ating buhay ay kontrolado ito
kung saan tayo nakatingin. So, church, mapapansin mo ito, no? Sa gawain ng Panginoon, amen. Kung focus ka sa gawain, ay makikita yung paggawa mo sa gawain ng ating Panginoon. Pero kung hindi ka nakapokus, mga kapatid, hindi ito magmamanifest. Maganda na maglingkod sa ating Panginoon. Pero sa paglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid, merong mga problema. Isa lang ang nag-amen. At kapag nakatingin na tayo doon sa problema, unang nangyayari sa atin, fear replaces faith. Kaagad pumapasok ang pagkatakot. Katulad ni Pedro, as long as Peter was focused on Jesus, he was fine. But the moment he noticed that waves and wind fear took over. Dumating na yung hangin, dumating na yung alon, ando na yung pagkatakot. We often begin with strong faith, but when trials come, fear replaces our confidence in God. To overcome spiritual drowning, it is essential to keep our focus on Jesus. So, church, ito yung payo sa atin na para wag tayong malunod spiritual. Aminin mo man ito hindi, mga kapatid. Marami na sa atin ang nalulunod spiritually. Hindi na tayo makagawa sa gawain ng ating Panginoon. Hindi na tayo makapagdala ng mga kaluluwa. Hindi na tayo nagiging involved sa gawain ng ating Panginoon. Aminin man na tayo na lumulubog na tayo unti-unti dahil nakatingin na tayo sa mga problema at suliranin. At para, mga kapatid, ma-overcome natin ito, unang magagawa natin ay manalangin. Kaya salamat sa mga nananalangin. Kahapon ay pumunta kami dito, gabi na. Merong mga nananalangin. Amen. May naghihintay sa labas, nakasarado yung pinto, pero naghihintay siya. Outreaches. Dito tayo napapalakas, church. And immersion of ourselves in God's Word. Magbasa tayo ng salita ng Diyos so that we could combat distractions and worries that threaten to pull us under. Sabi ni Campbell Morgan, payo sa amin, payo para sa ating mga manggagawa, nothing is more needed among preachers today than having the courage to shake ourselves free from the trivialities that waste our time and strength and resolve to continue steadfastly and prayer in the ministry of the Word. Para daw wag ma-distract, amen, doon sa mga distractions sa sanlibutan ito, at wag masayang ang panahon at oras, kailangan natin, mga kapatid, ay manalangin. Amen. At magmiministeryo sa pamamagitan ng pagdadala ng salita ng Diyos. Kasi kapag nawawala ang ating focus sa ating Panginoon, problems become bigger than God. Ang tingin natin sa problema ay mas malaki na ito sa Diyos. The waves didn't suddenly grow bigger. Hindi naman talaga lumaki ang alon. Umaalon na siya, mga kapatid. Umaalon na. Peter just started focusing on them instead of Jesus. Ang nangyari ay sa halip na tumingin si Pedro sa ating Panginoong Hesus, nakatingin siya doon sa alon. Kaya ang tingin niya sa alon, ito ay lalong lumalaki at lumalaki. Many times, our troubles seem overwhelming, not because they are bigger than God, but because we magnify them more than we magnify Him. At pinapalaki natin ang problema kaysa pinapalaki natin ang Diyos. Almost 1 year, no, na nakaratay ako, amen, hindi ako makapunta dito. Nagpupunta man ako, nakatingin ako dito. At minsan, wala ako nangangaral ako dito, mga kapatid, kaya nga, nilalagyan ko ng kopya. Mamaya, ang sasabihin ko na dito, magtinda kayo ng balut.
Kasi nawawala ako sa focus. Almost a year yun. Napabayaan ang pananalangin at napabayaan ang mga paghayo. At salamat na lamang, amen, na sinasabi ng mga psychiatrist sa akin na huwag kang mag-focus dyan sa karamdaman mo. Mag-focus ka kung saan ka dati masaya. Doon ka mag-focus. At makikita mo na unti-unting mawawala ang mga problema. Alam niyo mga kapatid, ang bawat isa sa atin dito ay mayroong promised land. Maibinigay sa atin na pangakong lupain ng ating Panginoon. Sa Numbers 13, starting verse 30, at binasa ko ito, yung prior verses, ang sabi diyan, ang ubas, hindi yung isang piling na ubas, sabi diyan, hindi mo mabubuhat ng mag-isa ka lang. Kailangan 2 tao. So, ang lalaki siguro ng ubas na yun, ano? Mas malaki siguro sa ulo ni Brother Lester. Kasi 2 tao yung magdadala. Hindi kaya ng isa. So, church, grabe yung pagpapala. Kaya sabi ni Moses, pumunta tayo doon. Kasi yun ang pangako sa atin ng Panginoon. Ngunit tingnan ninyo yung reaction ng mga Israelita. Buti na lamang merong Caleb. Amen. At ako po ay nagpapasalamat na merong Caleb sa inyo. Alam nyo ba, nagiging inspirasyon kayo. Kaya para matulungan nyo ako, text nyo ako. Pastor, mangaral tayo, Pastor. Maaga pa lang, text nyo ako. Mangaral tayo, Pastor. Pastor, mag-Bible study tayo. Makakatulong kayo sa akin, mga kapatid. No. Huwag nyo nang i-text sa akin, Pastor, wala. Kasi mayroong nag-text sa akin. Stress na nga ako. Sabi niya, Pastor, pwede ba makahiram ng 3,000? Para ako. Alam mo na, may problema na. Di ba? Huwag mo nang dagdagan ng problema. Kailangan suporta ka. Sabi dito, subalit pinatahimik ni Caleb ang mga taong bayan na nagrereklamo na noon kay Moses. Sinabi ni Caleb, hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. We must not waste time. Lusubin na natin sila sapagkat kaya natin silang gapiin. Church, kaya natin ang problema. Amen. Ito ang sabi ni Caleb. Ngunit sumagot ang ibang espiyang kasama niya. Ito po ang mahirap, mga kapatid, sa church. No? Majority wins. Kunti lang ang nagsasabi na kaya natin ang problema. Ito, mas marami ito. Ngunit sumagot ang ibang espiyang kasama niya, hindi natin sila kaya. Sapagkat mas malakas sila kaysa atin. Mas malalaki ang kanilang tiyan. Ay, hindi naman pala. Sunod. Hindi maganda ang kanilang ulat tungkol sa lupaing pinasiyasat sa kanila. Ito ang sinabi nila. Malalaking tao ang nakatira doon at sino mang magtangkang sumakop sa kanila ay lalamunin sila. Next verse. Nakita namin ang mga higante, sila ay mula sa lahi ni Anak. Mga tipaklong lamang kami kung ihahambing sa kanila. May kasunod ba bang talata? Amen. Thank you. Sabi, mga tipaklong, mga grasshopper lamang kami. Church, so kapag ang problem ay minamagnify natin, tandaan natin ito mga kapatid. Problems become bigger than God. At hindi lamang yan, we will start to drown spiritually. Kapag iniisip natin ang problema, malulunod tayo sa problema. Mga kapatid, malulunod tayo sa problema. Ito yung nangyari kay David. Si David ay marami siyang labanan na tinalo. Pinatay niya si Goliath. Pero si David ay nagkaroon siya ng problema sapagkat naiba ang kanyang focus. Kaya sabi doon, payo sa atin mga may asawa, sabi ni Pablo, bago kayo magtalik, mag-pray muna kayo. Baka ang focus ninyo ay mapunta na sa pagtatalik. Doon kayong magkasala. Ito yung nangyari kay
Ito yung nangyari kay David. 2 Samuel, verse 11. Sabi dito, one evening, David got up from his bed and walked around on the roof of the place. From the roof, he saw a woman bathing. The woman was very beautiful. Bakit daw si David ay nalunod siya spiritually? Sapagkat dati, kung mabasahin nyo before this verse, ang sabi doon, yung mga tauhan niya ay andoon, nakikipagdigma. Church, tayo bilang mga Kristiyano, huwag kang maging kampante kapag hindi ka nakakasama sa mga gawain ng ating Panginoon. Huwag kang maging kampante. Ariin mo yan na kakulangan sa buhay mo. At ito si David, ito ang nangyari. At dahil nakatingin siya ngayon kay Bathsheba, church, lumubog siya ng lumubog. Kaya itong prayer niya nasa Psalms 51 verse 10, na sabi doon, create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Hindi lamang niya ito pinanalangin nung matapos ang relasyon niya kay Bathsheba, mga kapatid, sapagkat naging asawa niya si Bathsheba, na habang ginagawa niya ang kanyang kasalanan, nananalangin siya sa ating Panginoon, baguhin mo ako, Panginoon, sapagkat pinagsisisihan ko na ang kasalanan ito, pero mulit at muli ay bumabalik ang kasalanan ito. Ito yung recurring sin na dinadala natin sa altar, pero pagkatapos ng altar ay bumabalik tayo sa pagkakasala. The faster we sink into doubt, yung pag-alinlangan, sin, and spiritual weakness, church, ay unti-unti tayong malulubog. Kaya kung ganito ang ating mga pinagdadaanan sa mga oras na ito, and God is speaking to every one of us in this church, ang gamot ay hindi ka tumalikod sa Panginoon, lalo kang lumapit sa Kanya. Amen. Pagdating sa altar, Lord, create in me a pure heart. Dalisay na puso. Ito yung awitin natin mamaya. No? Pusong dalisay. Kaya ang tanong sa mga oras na ito, are you focusing on your problems more than God's power? Kapag nakikita mo na ikaw ay nakapokus sa mga problema, lalong makikita mo yung mga alon sa iyong buhay. Kaya, church, kahit anong ating pinagdadaanan, pilitin natin na makita natin ang presensya, maramdaman natin ang presensya ng ating Panginoon. Pangalawa, Matthew 14:29. Sinabi ni Jesus, halika. Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Every time we pray for revival, Jesus is inviting us. Tatandaan mo yan. Nananalangin ka ng pagpapala, sinasabi na, Panginoon, halika. Lumapit ka sa akin. Walang imposible sa akin. Kaya itong si Pedro, while he was walking, it is a miracle, mga kapatid. Walking on water. Wow! Lumulutang siya. But because he lost focus, he failed complete what he started. Dahil naiba ang kanyang paningin, yung pinagmulan niya, yung kung saan siya nagsimula, siya ay nabigo. So, tanda natin, Peter was walking in the supernatural. Ano yung ibig sabihin nito? Kahit bago ka pa lamang dito, mga kapatid, kung nakapokus ka sa ating Panginoon, makikita mo sa pangaral mo, marami ang maliligtas. Amen.
Marami ang iiyak sila sapagkat kasama mo ang ating Panginoon. We will experience the impossible. Nung una akong nagministeryo ay nakita ko ito sapagkat bata pa ako. Ngayon ay 62 na ako. Itong March, 63 na ako. Amen. At mag-63 na ako. Ang iba sa inyo hindi pa nagregalo. Ay, hindi kasama sa pangangaral yan. Ano? Nadulas lamang ako. No? Nadulas lamang ako sa pangaral. At mga kapatid, dahil bata ka pa, wala kang gaanong kasama. Palagi akong sa hospital, pinapatawag ako. Minsan, pinatawag ako ng doktor. Hindi ako kilala ng doktor, pero pinatawag ako. Kasi meron siyang napagtanungan. Meron doon may sanib. Dito sa DOH Hospital, nagtanong, meron ba kayong kakilalang pastor na pwedeng papuntahin dito? Binigay yung pangalan ko, pati yung number ko. Kaya, tinawagan ako ng doktor. Pagdating ko doon, ang tao, nagkakaano sila, nagtipon-tipon sila. Pero, nilabas nila yung pasyente. Pagdating ko, tulog na tulog yung pasyente. No? Sabi ko, matalino talaga ang diablo. Tulog na tulog. Sabi ng doktor sa akin, nagwawala yan dito. Nagwawala yan, hindi namin mapakalma. In-injection na namin yan. Talagang hindi na papakalma. Pag-pray mo, pastor. No? Pinag-pray ko sa biyaya ng ating Panginoon. At hindi na tumawag ang doktor. Naniwala ako na lumayas ng masamang espiritu. Marami akong nakikita ang mga himala. Ang kaopisina ng aking may bahay, nagkanana ang atay, pumasok ako dun sa ICU, tinanggihan na siya ng mga hospital, pinag-pray natin sa biyaya ng ating Panginoon. Kinabukasan, pinalabas ng doktor kasi nawala na yung dana. Amen. At ngayon, isa na siyang abogado. Sabi nga ng aking may bahay, pinagaling ka ng Panginoon. Hindi ka naman umaatin doon kahit kailan. May panahon yan. Amen pa. May panahon yan. At pinalalain ko sa biyaya ng ating Panginoon, ang aming kasama noon sa bahay, sabi ng doktor, hindi na siya lalampas ng 1 buwan, mamamatay na yan. Pinanalangin natin, at gumaling sa biyaya ng ating Panginoon. Pero habang tumatagal, ang iyong lingkod ay nangihina, nakakita ng mga problema, nagkakaroon ng karamdaman, yung bang mga nangyari nung una ay nawala. Bakit mga kapatid? Kasi nga, ang nangyayari sa atin, nakatingin na tayo doon sa problema kaysa gagawin ng Diyos sa makapangyarihang kaparaanan. Kaya kung bata ka pa ngayon, amen, at naniniwala ko na bata ka pa, sabihin mo sa katabi mo, bata ka pa. Ayaw mong maniwala. Ay, gawin natin ito. No? Kasi gawin natin ito mga kapatid sapagkat hindi ka mananatiling bata. Amen. Huwag naman yun na haharap tayo sa ating Panginoon, ang naging karanasan mo puro problema. Di ba? Puro problema. Na makakita ka naman ng himala. Amen. Na habang nangangaral ka, ang mga tao ay naiiyak dahil sa iyong pangaral. Hindi yung mga tao naiiyak dahil utal-utal ka. Kawawa naman ang mga tao. Utal-utal. Hindi niya ma-pronounce yung dapat na yung proper pronunciation. Kawawa naman ito, kawawa. Yung mga taong naiiyak. No? Ano sasabihin? Tumigil ka na iyo. Naiiyak na kami sa iyo. Awang-awa na kami sa iyo. Na sinabi mo, nagbigti si Pedro. Hindi nagbigti si Pedro. Si Judas ang nagbigti. Mali-mali ang yung mali-mali ang yung pangaral. Yun ang challenge ko sa inyo, church. No? Hinahamon ko kayo. Hinahamon ko kayo na makita ninyo ang mga himalang katulad nito. So, ngunit mga kapatid, distractions can steal our destiny. Yung mga hadlang na yan ay mawawala ang destiny sa ating mga buhay. Peter could have walked all the way to Jesus, but because of distractions, he missed out on the full
miracle. Many believers miss the calling because they lose focus. Church, huwag kayong papayag. Amen. Ako, sa nararamdaman kong ito, alam ko merong gagawin ng Panginoon. Amen. Merong gagawin. Kasi naghula sa akin noon pa man, sabi niya, Pastor, kahit patay na, ay mabubuhay pa pag pinanalangin mo. Kaya wag nating subukan na natutulog ka dyan, na mahulog ka, mamatay ka, at sinasabi na, testing na yan, Pastor, ipanalangin mo na, mabubuhay yan. No? Huwag niyong hayaan, mga kapatid, na mahulog ka dyan. Amen. So, ano ba itong mga distractions? Sabi ni Mark Twain ay ganito. You can't depend on your eyes when your imaginations is out of focus. Hindi mo pwedeng pagtiwalaan ang iyong mata kung ang iyong mga iniisip ay wala ito sa direction. Sabi din ng isang author, distraction is a killer of dreams. Dreams that require full attention to become reality. Kasi ang ginagawa ng distraction, mga kapatid, ay ito yung loss of faith. Mawawala ang iyong pananampalataya. So, tayong mga nagsimula ng Bible study, tuloy-tuloy lang tayo. Tayong mga humahayo, tuloy-tuloy lang tayo, mga kapatid, hanggang makita natin ang pagkilos ng Diyos sa makapangyarihang kaparaanan. Huwag po natin sabihin, wala namang nangyayari. Merong nangyayari. Amen. Sa likod ng ating mga ginagawa, mga kapatid, ay merong nangyayari. Tatandaan natin to. Losing focus leads to regret. Kapag nawala na ang focus mo sa paglilingkod sa Panginoon, ay pagsisisihan mo ito. Nung ako ay kinausap na mag-take over dito sa Sampaloc, isa sa mga naisip ko ay ganito, na dapat mo ding maisip. Sabi ko, hindi ka mananatiling bata. Tatanda ka. So sa pagtanda mo, at habang nasa higaan ka, magbabalik tanaw ka. Nasasabihin mo, ano kaya kung nagpastor ako? Ano kaya kung ginawa ko ang kalooban ng ating Panginoon? Ano kaya kung nagpatawad ako? Ano kaya kung merong pangangailangan na meron naman ako, sinuportahan ko ang gawain ng ating Panginoon? Kasi may narinig akong kwento, yung mga kabataan dahil hindi nila gusto yung pastor, ay tuwang-tuwa sila. True story ito, hindi ito kwento. Kaya nung na-dissolve yung gawain ng Panginoon, andun pa ako sa Pasay, nagtatawanan sila. Pero alam nyo ba, mga kapatid, ang nangyari doon sa isa sa mga gumawa na sirain ang gawain ng ating Panginoon, siya ngayon ay naging binabae. Kaya kung gusto mo maging binabae, gusto mo maging bading, sirain mo ang gawain ng Panginoon. At ngayon palagi siyang nakukulong. Magaling siya sa sales. Actually, nakabili na siya ng bahay sa sales. Pero ang nangyayari, yung pagpapala sa kanya ay unti-unting nawawala. Genesis 19:25-26. Thus he overthrew those cities and the entire plain, destroying all those living in the cities and also the vegetation in the land. But Lot's wife looked back, and she became a pillar of salt. Losing focus leads to regret. May plano kay Mrs. Lot ang Diyos. Sa mga kababaihan, may plano sa atin ang Diyos. Kaso lang,
Nung sinusunog na ang Sodoma at Gomora, ang sabi ng anghel sa kanya, wag kayong lilingon at kayo ay magiging haliging asin. Church, magsisisi tayo pagdating ng araw, unang-una, because of disobedience. Hindi natin pagsunod. Bagamat kinakausap ka na ng Diyos, pinapatigas mo ang iyong puso, kasi bata ka pa. Kaya mo pang gawin yung gusto mo. Pero darating ang panahon, sabi nga sa Ecclesiastes verse 12, na hindi mo na magagawa yung gusto mo. Lot's wife directly disobeyed God's explicit command not to look back at the distractions of Sodom. Church, ang mga tao sa labas ay mapapahamak. Amen. Ano yung ginagawa natin? Di ba? Kinakausap tayo ng ating Panginoon, nadalhin natin ang magandang balita. Pero ano yung reaksyon natin sa panawagan ng ating Panginoon? Pangalawa, kung bakit dinisobey ng asawa ni Lut ang panawagan ng Diyos sa kanya ay yung tinatawag na attachment. Attachment. Masyado siyang attached o masyado siyang dikit. She had a strong attachment to her previous life in Sodom. This attachment caused her to struggle with fully letting go of her past, longing for what she was leaving behind, which ultimately led to her fatal glance back. Kung bakit, church, ayaw natin na sumunod sa kalooban ng ating Panginoon dahil ini-embrace natin ang sanlibutan. Sinasabi natin, paano na lamang yung grupo ko na combo, ba? Hindi ko pwedeng iwanan ito. Ba? Masyado mong minahal. Paano na lamang yung trabaho ko? Na pagpasok ko doon sa aking trabaho ay sinasaluduhan ako, Sir! Pag-upo ko, tinitimplahan pa ako ng kape. No, yun ang yung aking karanasan. Pag-upo ko, yung mga kapasinan ko, Sir, iinom ka na ba ng kape? Sige. Sabi ko, may tinapay ba tayo dyan? Merong nagbigay, Sir. Amen. Andun lahat yung gusto mo. Pero nung tinawag ako ng Panginoon, tinalikuran ko yon. Bagamat ganito ang aking naging kalagayan, pero hindi pa tapos ang Diyos sa aking buhay. Pangatlo, mga kapatid, ay yung curiosity. Curiosity. Church, pag curious siya sa mangyayari doon sa mga tao sa Sodoma at Gomora, na tayo din bilang mga mananampalataya, pinupuntahan natin yung mga bumagsak sa pananampalataya at tinitingnan natin, tinatanong natin. Church, pinupuntahan natin sila para muli silang makabalik. Pero mag-ingat tayo sa kanilang mga sinasabi. Baka sa kanilang mga sinasabi, tayo ang mawala sa paglilingkod sa ating Panginoon. Panguli at sa aking pagtatapos, Matthew 14:31. Immediately, Jesus reached out His hand and caught him. You of little faith, He said, why did you doubt? Patlo, pag-usapan natin, when you lost your focus, Jesus is still there to save you. Sa ating mga kabiguan, church, hindi nagbabago ang ating Panginoon. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Nung lumulubog na si Pedro, hindi sinabi ng ating Panginoon, ang tigas kasi ng ulo mo. Hindi siya pinagalitan. Kagyat na inabot niya yung kamay ni Pedro at ibinangon siya. Tatandaan natin ito, Jesus responds immediately. Kung ang Panginoon ay wala sa ating buhay ngayon, mga kapatid, wala na rin tayo. Huwag mo sabihing magaling ka. Nangyayari ito sa atin dahil andito pa rin ang presensya ng ating Panginoon. Kahit sinabi ng ating Panginoon, you of little faith, even when Peter's faith falters, Jesus responds without
hesitation, extending His hand to save and bring him back to safety. This event underscores the message that God's love and faithfulness are unwavering even when we face moments of weakness or doubt. Ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi ito nagmamaliw, hindi ito nagbabago, mga kapatid, na kahit tayo ay magbago sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. It shows that we can always turn to Him for help and He is ready to lift up. Na sa sandali na tayo ay nabigo, mga kapatid, tayo ay nagkasala, balik agad tayo sa ating Panginoon. Amen. Sapagkat hindi tayo itatatwa, sapagkat God's grace is greater than our weakness. Ang biyaya ng ating Panginoon ay dakila pa sa ating kahinaan. So makikita natin dito na si Pedro ay nanghina siya sa kanyang pananampalataya. Siya ay lumubog, pero yung pag-abot ng ating Panginoon, this act demonstrates that our failures do not define us, for God's compassion and kindness surpass our shortcomings. Or failures that not defines us. Chess, hindi kung nabigo tayo, ay mananatili tayong nabigo sa harap ng ating Panginoon. Bibigyan niya tayo ng panibagong pagkakataon. At yung ginawa ng Panginoon kay Pedro, it is a lesson in refocusing. Ito po ay leksyon na tingnan natin ang mga bagay na ating pinapahalagahan ngayon. When you fall, you must look back to Jesus. The moment Peter looked back to Jesus, ay doon niya nakita yung pagkilos ng Diyos sa makapangyarihang kaparaanan. This teaches us that our strength lies in keeping our gaze fixed on Christ, especially during life's storms. Church, na tinuturo dito ng ating kalakasan ay nakadepende sa ating pagtingin sa ating Panginoon. Sabi ni Charles Spurgeon ay ganito, I have learned to kiss the wave that throws me against the rock of ages. Para itong yung bata na napadpad yung kanyang bangkang laruan, tinawag niya yung mama na andoon. Ang ginawa ng mama ay kumuha siya ng bato. Sabi ng bata, wag mong batuhin ang aking bangka. Sabi, hindi ko babatuhin ang iyong bangka. Ang ginawa niya, binato niya yung bangka. Binato niya, tama yung bangka, pero lampas sa bangka. Kaya habang binabato niya, yung bato ay naglilikha ito ng alon. Kaya ang bangka ay unti-unting bumabalik sa dalampasigan. Mga kapatid, yung mga nangyayari sa ating mga buhay, tatandaan natin, dapat ito ay magpanumbalik sa atin sa paglilingkod sa ating Panginoon. Si Samson, nagkasala siya, marami siyang babae, lalo na kay Delilah, yung kanyang paborito. Ngunit nung siya ay nagsisi, ang Diyos ay kumilos sa makapangyarihang kaparaanan. Pero yun na yung nakita niyang last na pagkilos ng Diyos sa makapangyarihang kaparaanan. The prodigal son, nagkasala siya, nanumbalik siya sa ama, at nakita niya muli ang kanyang pagpapala. Tandaan niyo ito, mga kapatid, sa aking pagtatapos. No matter how far you've drifted, Jesus is just one cry away. Gaano man tayo kalayo, gaano man tayo lumayo sa ating Panginoon, yung isang pag-iyak mo, yung isang pagtawag mo, kaagad kikilos ang Diyos.
sa makapangyarihang kaparaanan. Kaya ang tanong, are you willing to refocus and let Him restore you? Gusto mo bang tumingin ulit sa Panginoon at panumbalikin ka? Palapakan natin, purihin natin ang ating Panginoon. Tayong lahat ay tumayo. Amen. Saan ka man kinausap ng Diyos sa mga oras na ito, tayo po ay tumugon. Habang meron pang pagkakataon ay tumugon tayo sa panawagan ng ating Panginoon. Habang lumalapit ang mga manunugtog, mga awit, amen, awitin natin yung sinabi kong kanta ko kanina. Sa mga nanonood online, maaaring tumalikod ka sa ating Panginoon. Maaaring nakakadama ka ng mga sari-saring problema at mga suliranin sa oras na ito. Yan ang pamamaraan ng ating Panginoon upang lumapit ka sa Kanya. At kung yan ang ibig mo, tayo ay mananalangin ng pagkakaroon ng relasyon sa Diyos, sundan mo ang maiksing panalangin ito. Panginoong Hesus, lumalapit ako sa iyo. Isang tumalikod at isang makasalanan. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa kong kasalanan. Simula nang ako'y magkaisip hanggang sa sandaling ito. Inaangkin ko at tinatanggap ko ang alok mong kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung nananalangin ka ng pananalangin ng paglapit sa ating Panginoon, congratulations, ikaw ay anak na ng Diyos. At sa panahon na ikaw ay dumating sa mga problema at suliranin, tumawag ka sa Kanya, sapagkat ang sabi ng Biblia, lahat ng tumatawag sa Kanya ay pinagkakaloban ng karapatang maging anak ng Diyos. Ngayon naman ay kakausapin ko ang mga mananampalataya na. Tayo ay tinatawag ng Panginoon upang magkaroon tayo ng buhay at kasaganaan ito. At kung hindi pa natin nararamdaman ang kasaganaan ng buhay na pinapangako ng ating Panginoon, siyasatin natin ang ating mga sarili. Binubuksan ko ang altar at ang altar ay bukas na. Kausapin natin ang ating Panginoon, pasalamatan natin siya, sabihin natin, Panginoon, andito ang buhay ko, gamitin mo sa makapangyarihang kaparaanan. Oh, hallelujah, praise God. Manalangin tayo sa ating Panginoon. Pati tayong mga nasa altar, manalangin tayo sa ating Panginoon sapagkat hindi tayo exempted sa pangangaral na ito. Tayo ay naliligaw. Tayo ay nabibigo sa panawagan ng ating Panginoon. At ang ating ministeryo ay hindi ito magdidepensa, kundi lalo tayong magtiwala sa Diyos, lalo tayong magpakumbaba sa Diyos para makita natin ang Kanyang pagkilos sa makapangyarihang kaparaanan. Habang tayo'y ginagamit, lalo tayong magpakumbaba, lalo tayong manalangin, na makakita din tayo ng mga himala, makakita tayo ng mga pagliligtas ng Panginoon, ng mga maraming kaluluwa. Oh, hallelujah, praise God. Panginoon, salamat sa gabing ito. Lord, patawarin mo kami na ang aming paningin ay napunta sa mga problema at suliranin. Maraming mga tao sa labas ang merong mga problema at suliranin, Panginoon. Lord, gamitin mo kami na maging asin at liwanag sa sanlibutan ito. O, gamitin mo ang aming mga buhay, Panginoon. Lord, maabot pa ang mga lugar na kung saan sila ay nananalangin sa Diyos na merong gumabay sa kanila upang sila ay mapalapit sa Diyos. Lord, gamitin mo kami sa makapangyarihang kaparaanan. Huwag kaming manatili, Panginoon, sa aming kalalagyan na sinasabi namin, Panginoon, O God, meron ang kasapatan ng aming mga buhay. Lord, ang buhay sa sanlibutan ito
ay hindi sa pamamagitan ng pagkain at pag-inom, kundi gawin ang iyong kalooban, O God. Lord, mangyari ang iyong kalooban sa amin, Panginoon. Oh, hallelujah, praise God. Puspusin mo kami ng iyong Santong Espiritu, O God. Lord, I pray that you manifest in this altar, O God. Nalalabas kami, hindi na katulad ng dati, Panginoon. O salamat, salamat. Kumilos ka, Panginoon, sa makapangyarihang kaparaan. Let your children speak in tongues, I pray. Oh, salalahanda, yala mama mama sanda. Yala mama mama sanda. To live a life, a spirit-filled life, O Lord. To live a life, O God, doing, Lord, your purpose. O sanda, yama mama mama handa, la mama handa, la 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 sa. Napakabuti mo, Panginoon, napakabuti mo. Binibigyan mo kami ng mga talento, Panginoon. O God, binibigyan mo kami ng mga pagpapala. Magamit ito, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo. Oh, hallelujah, praise God. Praise God. Tayo pong lahat ay tumayo. Awitin natin ang awitin Pusong Dalisay mula sa ating mga puso na merong pasasalamat habang nakataas ang ating mga kamay. Dalisay ang aking nais, ikain mo, Diyos, Yes, great in us, O para sa God. akin. Great in us, O Lord. Pusong dalisay Yes. Yala la 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 sanda. ang aking nais, ikain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parang alas. At ako'y pagpupuri sa'yo lamang. Pusong Dalisay from the beginning. Pusong dalisay ang aking nais, likain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, likain mo, Diyos, para sa akin. Yala la la saya, yala mama mama mama. Pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parang anak. Lalo ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Si Haring David ay lahat meron sa kanya. Pero nung siya ay nagkulang sa ating Panginoon, nagawa niya yung awiting, Create in me a clean heart, O God. Yun ang kinanta natin, Pusong Dalisay. Every time na tayo mga kapatid ay nadadapa, panalangin natin sa Panginoon at tayo ay magkaroon ng pusong dalisay. Gawin natin ang kanyang kalooban. Pag Miyerkules, magdala tayo ng mga kaluluwa. Lamang Miyerkules, linggo ng umaga, linggo ng gabi, suportahan natin ang gawain ng ating Panginoon
Alam natin kunti ang ating mga workers, malagayan sa ating mga isip, na walang gagawa doon. Kung walang gagawa, andito ang aking buhay, Panginoon. Gamitin mo sa makapangyarihang kaparaanan. O Diyos, salamat sa gabing ito na binuksan mo ang aming espiritual na mata. Nakita namin ang aming mga pangangailangan, O Diyos. Lord, hindi lamang namin ito makita, kundi kami, Panginoon, ay kumilos. Katulad ng babaeng bao na nagbigay ng 2 lepta. Katulad ng batang lalaki na nagbigay ng 5 tinapay at 2 isda. Sapagkat, Panginoon, kulang ang aming pananampalataya kung hindi kami gagawa. Lord, sa maraming mga tao dito sa Sampaloc, na nananawagan na dalhin ang iyong magandang balita, gamitin mo kami, Panginoon, sa makapangyarihang kaparaanan. Hindi namin magagawa ito, maliban bigyan mo kami ng kapangyarihan. Kaya sa gabing ito, hinihiling namin, Panginoon, ang kapuspusan ng iyong Santong Espiritu. Sa pangalan ni Jesus, minsan pa, purihin natin, luwalhatiin natin sa wika ang ating Panginoon. Oh, ya la 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 sanda. Ya la, mapurihin natin ating Panginoon. La 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 la. Handa ma 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 ma. Ya la 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 sanda la 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 la. Handa la 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 sanda. Release, O Lord, hallelujah, the anointing in this place, O God. Anoint every one of us, O Lord, so that we can minister with power in your name. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Pwede tayo makabalik. Amen. Praise God. Tayo po ay magkakaloob sa gawain ng ating Panginoon. At sabi nung isang mananampalataya na galing dito, tuwing tutumba yung buwan, sabi niya, lumalapit sa akin, meron na akong depression noon. No? At sabi niya, tugunin ng Panginoon ang aking panalangin na makapunta sa ibang bansa. Panginoon, Pastor, tutulong ako. Sabi niya, hindi ko halos maisip kung ano yung iniisip mo kapag malapit na yung matapos yung buwan. Church, sa Friday ay 28 na. The following day ay 1 na. Sabi niya, Pastor, ako yung kinakabahan. Amen. Church, napakaganda na. Bagamat siya ay hindi pa makapagbigay dahil hindi pa siya nakakaalis ng bansa, yung bang may kasama ka na makibaka para buhatin ang gawain ng ating Panginoon. Tandaan natin ito, mga kapatid. Gawain ito ng Diyos. Sabi ko, gawain ito ng Diyos. At kung andirito ang Diyos sa pagtawag sa Kanya, ay kailangan ay tumutugon tayo. Church, nakikita ko, no, na sa loob ng simbahan, hindi kailangan mga professional ang iligtas ng Panginoon. Kasi yung mga professional, sumasahod lamang yan ng 15-30. Amen. Ngunit kung maliligtas yung mga simpleng mga negosyante, meron silang mga tinitinda, araw-araw ay meron silang mga kinikita, ang gawain ng Panginoon, hindi ito magkukulang. Kaya ang ating magagawa ay magdala tayo ng mga kaluluwa, mga kapatid. Magdala tayo ng mga kaluluwa. Libo-libong anghel ang magkakatuwaan sa langit kung magdadala tayo ng mga kaluluwa. Bakit? Libo-libong anghel. Kasi yung kaluluwang ating madadala, sila ay magiging katuwang natin sa gawain ng ating Panginoon. Kung wala tayong madadala, mga kapatid, at tayo-tayo lamang dito, talagang mahirapan tayo. Amen. Mahirapan tayo. Ngunit naniniwala ako, pagpapalain ng bawat isa sa atin ng ating Panginoon, kaya tayo ay magbibigay at ako na lamang ang mananalangin. Let the envelope speaks, Panginoon, na kayo ay nagbibigay sa gawain ng ating Panginoon. Na pag pinipray natin ito, kasi may mga ibang mga pastor nagtatanong, nagbibigay ba si kapatid? Hanggang hindi natin nakikita dun sa sobre na sila ay nagkakaloob.
hindi natin masasabi na sila ay mga nagbibigay. Kung lamang ang mananalangin, Panginoon, pagpalain mo ang iyong gawain. God, marami kaming mga pangangailangan, pero sinabi mo sa iyong salita, Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us, Panginoon. Lord, uunahin ka muna namin, Panginoon o Diyos, sa gabing ito. At ang pangako mo ay aming aangkinin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. The joy of the Lord. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord is my strength. Eat the fat and drink the sweets and touch on to those who are weak. The joy of the Lord is my strength. One more time, ay purihin natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Ingatan mo kami sa aming pag-uwi, Panginoon, at ang mga ipinangaral at kalakip nito, Panginoon, sa aming pagsunod ay mangyari sa aming mga buhay. Ingatan mo ang aming paglalakbay, maging ang aming pamilya, at muli mo kaming ibalik sa lugar na ito sa pananalangin, paglilingkod sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Praise God. Hallelujah.